Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group. 6 na minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga. And the Golden Dove for Best Science and Technology Journalist goes to Angelo Palmones, DZRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee, Best Science and Technology Journalist, si Angelo Palmones sa Magandang Umaga, Pilipinas. DZRH, Magandang Umaga, Pilipinas sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga, Pilipinas. Bilis ng panahon. Thursday na tayo. December 11, 2025. Sa ulo ng ating mga balita, pasaporte ni dating Congressman Saldico kansilado na ayon sa Pangulong BBM. Dating Senador Bong Revilla nag-file ng counter-affidavit sa Department of Justice kaugnay ng flood control scandal. Magkapatid na patidongan, state witness na sa kaso ng missing sabungero. 5 araw na wellness leave ng mga empleyado ng gobyerno inaprobahan ng Civil Service Commission. Mayon Volcano naglabas ng itim na lava, pagsabog pinangangambahan. Amihan at Cheerline patuloy na magpapaulan sa malaking bahagi ng bansa. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga, Pilipinas! Kasama pa rin natin ang buong radyo natin FM nationwide, ang ating Action Radio Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 FM Radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jansan. Sa detalye ng ating mga balita, patuloy na makakaapekto ang northeast monsoon o amihan sa northern Luzon. Magpapaulan ito sa mga lalawigan sa buong rehiyon. Ayon sa Pag-asa, ang shearline naman ang iiral sa Cagayan, Isabela, Quirino, Aurora at Quezon. Magbibigay ng scattered rains at isolated thunderstorms. Nagbabalang Pag-asa ng landslides at mga flash flood sa mga apektadong lugar. Apektado naman ng localized thunderstorms ang Metro Manila at mga kalapit na lalawigan. Patuloy na rin pong lumalamig ang panahon. Kaya dapat pagkalalakad tayo magbaon ng proteksyon laban sa lamig at ulan. Naglabas ng itim na lava ang Bulkang Mayon sa Albay. Sa inilabas na larawan ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PBOX, makikita ang mga bagong spines ng may itim na lava na lumitaw mula sa bunganga ng bulkan. Ayon sa PBOX, ang mga pagbabagong ito ay palatandaan ng pagpasok ng bagong mababaw na magma sa loob ng Mayon Volcano. Dahil dito tumaas ang bilang ng rockfall events mula sa karaniwang na 3 beses kada araw, naging 16 times na kada araw ngayong Disyembre. Kasabay nito, nagpaalala ang PBOX na nanatili sa Alert Level 1 ang Mayon at mahigpit ay pinagbabawal ang pagpasok sa 6 km permanent danger zone dahil sa mataas na posibilidad na pumutok ang bulkan. Naglabas naman ang Civil Aviation Authority of the Philippines ng notice to airmen na nagmamawal ng paglipad malapit sa bulkang Mayon. Viral ngayon sa social media ang isang babae na iniligtas at hindi iniwan ang dalawa niyang alagang aso mula sa nasusunog na gusali sa Santo Niño, Barangay Guizo, Mandaue, Cebu. Sa video makikita ang babae na magkasunod na inihulog ang kanyang aso habang nakaabang ang mga kalalakihang volunteer na isa-isang sinalo ang kanyang alagang aso. Matapos masagip ang kanyang aso, inihulog din ng babae ang kanyang cellphone na sinalo din ng mga tao sa baba at saka pinuwesto ang hagdan para siya'y masagip. Naging makapigil nga naman ang sumunod na eksena dahil muntik pang mahulog ang babae dahil kapos sa habang hagdan kaya't kailangan niyang lumambitin muna. Matagumpay namang nakababa at nasagip din ang babae sa tulong ng mga volunteer at mga bumpero.
Maraming poor parent naman ang humanga sa kabayanihan ng babae, hindi pinabayaan ang kanyang alagang aso at inunang sagipin kaysa sa kanyang sarili. Magandang umaga, Pilipinas! Ibinigay na ng Philippine National Police ang cash reward sa 30 individual na nagsilbing mga informante sa pagkakadakip ng mga wanted persons sa bansa. Umabot ng kabuuang 10.6 million pesos ang pinahagi ng PNP bilang pabuyan sa mga ito, isinagawa sa isang handover ceremony sa Campo Crame. Ayon kay PNP Director for Intelligence Police Major General Wilson Lopez, ang pondo ginamit sa pamamahagi ng cash reward ay nagmula sa intelligence fund ng ahensya. Suot ang full face mask, jacket at pantalon para maitago ang kanilang pagkakakilanlan. Isa-isang iginawad sa mga ito ang cash reward kung saan isa ay nakatanggap pa ng pinakamalaking pabuya umabot ng 5.3 million pesos. Ilan sa mga informante mula sa Cotabato, General Santos City at iba pang lugar sa Mindanao. Inaprobahan na ng Civil Service Commission ang pagbibigay ng hanggang 5 araw na wellness leave para naman sa mga kwalipikadong opisyal at mga empleyado ng gobyerno. Layunin ng bagong polisiya na palakasin ang implementasyon ng Mental Health Act at tugunan ang lumalalang stress at burnout sa hanay ng mga manggagawa sa pamahalaan. Ayon kay Civil Service Chairperson Marilyn Baruhayap, ang wellness leave ay isang proactive response upang bigyan ng pagkakataon ng mga empleyado na makapagpahinga, makabawi, maalagaan ang kanilang sarili. Sana all! Ayos na. Kung sino pa yung mga maagang umaalis kuminsan, hindi naman lahat, pero kadalasan, di ba? Pagdating na alas 4, wala pang alas 5, nagsusimula na magligpit. Ayan, ha? Kaya kuminsan, kayo nagtatrabaho sa gobyerno, ha? Huwag nyo naman pinaghihintayin yung mga kliyente, lalong-lalo na yung nasa mga frontline. Ang wellness leave ay hiwalay pa sa sick leave at vacation leave na binibigay na rin sa mga manggagawa. Sinuportahan ng bagong patakaran ang mga natuklasan sa 2025 Global Workplace Report na nagpapakita na pangalawa ang mga manggagawang Pilipino sa may mataas na stress level sa Timog Silangang Asya dulot ng hindi malusog na pamumuhay at mabibigat na trabaho. Maaaring gamitin ng hanggang 3 magkakasunod na araw sa bawat pagkakataon ng wellness leave o sa magkakahiwalay na araw pero hindi ito naiipon. Hindi rin convertible sa pera at mapapasok kung hindi magagamit sa loob ng calendar year. Ipresenta ng Metropolitan Manila Development Authority ang kanilang plano para hindi na maulit pa matinding traffic na naranasan sa Marcos Highway nitong weekend. Ayon sa MMDA, nakipagpulong na sila sa traffic managers ng Cainta, Antipolo, Marikina at Pasig para talakayin ang kanilang traffic plans kasunod ng nag-viral na traffic jam sa kahabaan ng Marcos Highway noong Sabado. Iginit ng ahensya, bahagi ng kanilang well-coordinated na plano ang pagpapatupad ng uniform truck ban, gayon din ang pagbubukas ng intersection sa Marcos Highway at Hill Fernando Avenue. Papalitan na niya ng movable orange barriers ang mga concrete barriers sa naturang area nang sa madali lamang itong magalaw oras na kailanganin dahil sa matinding traffic. Bukod dito, namagna din ng MOA o Memorandum of Agreement ang 4 na lokal na pamahalaan kasama ang MMDA para sa pagpapatupad ng anti-illegal terminal at anti-illegal vendor sa kahabaan ng nasabing major thoroughfare. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Labing 5 minuto na makalipas ang alas 4 na umaga. Oy, mga mamis, kung pwede ho tayo mag-laundry day today, bantayan lang yung bandang hapon kasi baka biglang bumuhos ang ulan, ha? Kunoto ka ba kapag makapit, madikit at malupit ang mancha? All you need is pride. Ba't mapahirapan ang self-con sa pride? Easy at worry pa rin naman ang laundry. Sa triple stain away formula, tanggal ang matitindi mancha based on test sa chocolate, mud and sabon and cotton. Gawa po ito ng ACS. O siya, sige. Habang kayo pong ay nagsha-shower gamit ang Shield Bath Soap, ha? Ito po naman ang inyong sasagutin. Ang ating mahiwagang tunog nagkakahalaga ngayon ng 5,000 piso. Mahiwagang tunog! 5,000 yan.
Pero ba kayo hulaan? Ang dali-dali nito. Ginagawa nyo to madalas pagka-Pasko. Anyway, ang mga items na hinahanap natin, isa gawa sa karton at isa naman ay mahaba. Ayan ha. Ang inyong mga sagot, ipapatala po ninyo sa 0919-282-6485. Sundin ang tamang format po ng pagte-text. Empty space, name slash, address slash, contact number slash, at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mga mobile number. Sa mga sasagot online, kinakailangan meron po kayong sharer badge. Ayan ha. Yan po ang ating mahiwagang tunog. Nagkakahalaga ngayon ng 5,000 piso. Magandang umaga, Pilipinas! Pinaigting pa ng Philippine Amusement and Gaming Corporation of PAGCOR ang mga panuntunan para sa responsableng paglalaro o responsible gaming sa gitna ng lumalawak na digital gaming market sa bansa. Ayon kay Chairman at CEO Altenco, sa kanyang pagsasalita sa G2E Asia at Philippine 2025 sa Pasay City, kabilang sa mga bagong financial safeguards ang pagdelink ng mga e-wallets at ilang payment channels na nakatuon sa integridad at proteksyon ng mga malalaro. Bagamat bahagyang bumaba ang kita sa huling bahagi ng third quarter ngayong taon, sinabi ng PAGCOR na mahalaga ang paghihigpit sa payment control upang mapahusay ang traceability, mapalakas ang anti-money laundering protection at mapigil din ang anumang illegal na aktibidad sa pananalapi. Binigyan din ni Chairman Tenco bahagi ang payment reforms ng mas malawak na responsible gaming framework na patuloy na pinuhusay ng PAGCOR. Kabilang sa mga bagong patakaran ang pag-obliga din sa mga lisensyadong operators na gumamit ng responsible gaming tools gaya ng self-exclusion option at betting limits upang matulungan ang mga players na makontrol ang kanilang paglalaro. Ipinagbabawal na rin ng PAGCOR ang paggamit ng credit card at cryptocurrency sa pagtaya upang maiwasan ang overborrowing at impulsive behavior. Pinalawak din ang support system sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa mga foundation tulad ng Seagulls Flock Organization para maglunsad ng 24/7 helpline, magsanay ng responsible gaming ambassadors at magbigay ng accreditation sa rehabilitation centers upang matiyak ang agarang access sa professional care kapag may pangangailangan. Ilan lamang yan sa mga ginawang pagbabago ng PAGCOR ngayong taon. Magandang umaga, Pilipinas! Lumobo naman ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho sa buwan ng Oktubre ngayong taon. Ilang linggo na ho nating pinag-uusapan, kasunod nga po ng pagkakapris ng account ng maraming mga kontraktor. Sa tala ng Philippine Statistics Authority, umakyat ng 2.54 million ang bilang ng mga unemployed o katumbas ito ng 5%. Higit na mas mataas ito sa 3.8% na unemployment rate noong nakaraang buwan at 3.9% na naitala naman sa kaparehong panahon noong 2024. Ito na rin ang pinakamataas na jobless rate sa bansa mula noong Hunyo na mayroong 5.3%. Paliwanag ng Chief Statistician na si Claire Dennis Mapa, ang pagsipa ng bilang ng mga unemployed noong Oktubre ay bunsod ng pagdami ng mga naghahanap ng trabaho bago ang Christmas season, ngunit nabigong matanggap. Yung iba naman, September pa, hindi na simusweldo, hanggang ngayon hindi pa rin nakatatanggap ng bonus kasi nakapris ang account ng kanilang mga pinapasukang kumpanya. Magandang umaga, Pilipinas! Inisyo naman ng Commission on Audit ang manoy overpriced na mga loteng binili ng pamang lokal ng Baguio sa Tuba Benguet noong 2023. Batay sa 2024 Annual Audit Report ng COA, ang naturang dalawang lote na nagkakahalaga ng 95.3 million ay binili para sa socialized housing program ng lokal na pamahalaan. Ngayon man, iginitang COA na ang purchase price na higit sa 101 million kabilang ang capital gains tax at documentary stamp tax at ang higit sa 95.3 million na ibinayad sa may-ari ng lupa ay higit na mas mataas sa zonal valuation ng BIR na 635,850 lamang. Gayon din ang fair market value tax declaration na 141,190. Binigyan din ng COA auditors na hindi makatwiran ang naturang presyo
na anyay excessively high kumpara sa BIR zonal valuation. Kaog din ito inirekomenda ng COA sa Baguio City LGU magsumiti ng paliwanag hinggil sa naturang overpriced na lote. Nako, Mayor Benji Magalong, ano to? Oo. Ito, hindi mo po pwedeng sabihin politically motivated na Mayor Benji. Mantakin nyo magkano binili. Ang lote ay binayaran ng 95.3 million. Pero ang zonal valuation, 635,850 lang. O malayo din sa fair market value na 141,190. Hindi, Mayor, hindi mo ito masasabing politically motivated. Overpriced ito, Mayor. Maganda umaga, Pilipinas! Nasungkit ng Pilipinas ang una nitong gintong medalya sa 2025 Southeast Asian Games sa Thailand. Maganda ang naging simula ng bansa sa SEA Games ngayong taon matapos na mamayagpag sa men's freestyle sa event ang isa sa mga pambato ng Philippine Taekwondo team na si Justine Kobe Macario. Nakuha ni Macario ang top spot sa puntos na 8.20 dahilan para maungusan niya ang pambato ng Thailand na nakakuha ng 8.100 points. Sumunod sa ang Malaysia na merong 7.740 points. Ang naturang panalo ang unang gold ni Macario sa SEA Games matapos makakuha ng silver at bronze medal sa mixed team events noong 2021 at 2023. Congratulations! Yan, meron na tayong unang gold. Muling kinilala naman ang Philippine Airlines bilang pinaka-punctual na airline sa Asia Pacific. Talaga? Pinaka-punctual pa yun, ha? Ayos, ha? Parang hindi ako makapaniwala, Unbelievable. Bakit mukha nyo? Madalas mong late, eh. Nung nakaraan nga. Sige, punctual nga, pero isang oras ka bago makalabas. Bakit ho? Yung pag-release naman ho ng kanilang cargo, aabutin ka na 1.5 oras. Napulikat ka na, sumakit na yung paa mo, katatayo doon sa may conveyor, hindi pa rin lumalabas yung mga cargo ho ninyo. Kaya kuminsan talaga, di ba? Hindi mo na lang gugustuhin magbitbit ng baggage, eh. Batay sa on-time performance report ng leading aviation data analytics firm na Cirium, nakapagtala ang flag carrier ng Pilipinas ng 84.7% na on-time performance para sa buwan ng Nobyembre. Ito ng ika-4 na sunod na buwan at ika-5 pagkakataon ngayong 2025 na nanguna ang PAL sa kabila ng aberyan dulot ng software updates na ilang Airbus aircraft at kanselasyon ng bunga naman ng mga bagyo. Nabat din na mahigit na mataas ang on-time rate ng PAL kumpara sa regional average na 79.81. Naitala rin ng airline ang 96.31 na completion rate sa kabuang 9,738 flights nitong Nobyembre. Sumusunod sa listahan ng on-time performance report ang Korean Air na may 83.72% at ang Jeju Air na merong 83.25%. Samantala pumuesto rin sa listahan ang Japan Airlines, All Nippon Airways, Cathay Pacific, Air New Zealand, Asiana Airlines at ang Garuda Indonesia, ganyan din ang Singapore Airlines. Sa global ranking, nangunguna naman ang Aero Mexico na nagtala ng 91.36 on-time rate. Ba? Talaga, ha? Tinalo natin ang Singapore Airlines pagdating sa on-time? Sige. Anyway, data nila yan, eh. Gamitin natin. Paniwalaan natin. Maganda umaga, Pilipinas! Senior citizen na street level individual sa Aluminio City, Pangasinan, inaresto at nasamsaman pa ng illegal na droga sa kanyang bahay. Detalye na balita mula kay Freddy Pajardo, Aris 38. Masantos siya kamasani, Chukamin sa ating mga kababayan dyan sa Pangasinan, Freddy. Masantos siya kabusan, Kuyang Angel. Nasa kustodiya nga ng Alamino City, Pangasinan Police Station ng 64 anyos na magsasaka, street level individual at residente ng nabanggit na lungsod matapos makumpiska sa kanilang tahanan ang 13 gramo ng hinihinalang shabu.
Batay sa ulat ni Alaminos City OIC Chief of Police Lieutenant Colonel John Ringo Quintinita, nagsilbi ang kanyang mga tauhan ng search warrant na pinalabas ng Executive Judge RTC Branch 54 First Judicial Region Alaminos City sa bahay ng suspect kasamang Regional Intelligence ng Pro 1 at PDIG SOU1 matapos sila makipag-coordinate sa PDEA Regional Office 1 na kumpiska sa bahay ng suspect ang 13 plastic sachet na naglalaman ng shabu na tumitimbang ng 13 gramo at may street drug price na 81,600 pesos at inaresto ang suspect. Kasong paglabag sa Republic Act 9165 Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ang kinakaharap ngayon ng suspect. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Fajardo, Aristar de Tag-uulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Freddy. Oy mga misis! Amoy araw ba si Mr. pag-uwi galing ng trabaho, abay dalian sa germ sa katawan nila para labanan ang amoy araw at amoy pawis. Gumamit ng Shield Bath Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand by Shea Butter. Pampalambot ang kuti sa presyong abot kaya $12.50 SRP. Kaya naman recommended ito ng Philippine Nurses Association. Kaya mga misis ay challenge yung subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit may malasakit. Sulit na sulit. 427, suportado ni Senator Bongo ang panukalang 113 billion pesos na alokasyon sa Philippine Health Insurance Corporation para sa susunod na taon ang pinakamalaking single-year subsidy na naibigay sa state health insurer. Ito ay kasunod ng desisyon ng Korte Suprema na ibalik nga ang 60 billion pesos sa PhilHealth na inilipat sa National Treasury. Ayon kay Senator Go, pinagtibay lamang ng desisyon ng SCE na ang kalusugan ng tao ay dapat na inuuna. At sa mga nakaraang hearing ay naging sulit ang kanyang pangungulit noong siya pa ang chairman ng Senate Committee on Health. Sinabi pa ng senador, ito ay nagpapatibay din sa prinsipyo na ang pampublikong pondo na inilalagay para sa serbisyong pangkalusugan ay dapat gamiting eksklusibo para sa kapakinabangan ng mga Pilipino. Binigyan din pa nito na ang pondo ng PhilHealth ay dapat para sa health at ito ay hindi negosyo na dapat na mag-ipon ng pondo. Ito ay para sa medical insurance, para sa lahat upang may masasandalan kapag nagkakasakit. Nangako naman si Senator Go na patuloy siyang magbabantay upang matiyak na ang pondo ng PhilHealth ay magagamit lamang para sa kalusugan ng mga mamamayan. Parang tanggap na ho ng mga senador yung pong double whammy, ano ha? Yung double jeopardy para po sa mga taxpayer. Binayaran natin yung ating kontribusyon sa PhilHealth, di ba? Tapos alisunod sa batas, yung mga kontribusyon ng mga GOCC, yan napunta sa PhilHealth. Tapos nakita ni Senator Ralph Recto, ni Secretary Ralph Recto, may pera doon. Tamang fiscal management, kunin muna natin. Ayan. Pero sabi ho ng Korte Suprema, unconstitutional yan, bawal yan. Ayan, kaya pinasasauli. Ang kawawang Juan de la Cruz, ang papasan ngayon ng ipinasa sa uli ng Korte Suprema. Kukunin sa ating taxes. Nakiisa naman si Senator Lito Lapid sa isinusulong ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. na pagtibayin ang panukalang anti-dynasty law. Naan niya ay magbubukas sa wakas ng pintuan ng politika para sa mga kabatang nagnanais na maging leader ngunit matagal nang natatabunan ng mga makapangyarihang pamilya. Ayon kay Senator Lapid, kailangan nating bigyan ng totoong pagkakataon ng kabataan sa paglilingkod bayan at marami sa kanila ang nasisiraan ng loob na tumakbo dahil kulang sila ng resources at suporta kaya dapat lamang bigyan sila ng tsansa. Inamin din ng senador na naglilingkod na sa ika-4 na termino sa Senado mula po ng 2004, mahirap na laban ang kakaharapin ng panukalang ito. Marami umanong kasalukuyang nakaupong mga mambabatas ang inaasahan tututol sa anumang batas na maaaring makagambala sa matagal na nilang paghahari at kontrol ng mga political clan. Nang tanungin tungkol sa mga kasamahan niyang galing sa pamilyang politikal, giniit ni Lapid, hindi dapat gawing dahilan ang pag-iral ng mga dinastiya para hadlangan ang iba na nagnanais pumasok sa politika. Kaya ako dyan, boto ako dyan. Bakit sir? Wala para mabigyan ng pagkakataon mga ibang kabataan na manungkulan kasi maraming gustong at magagaling na mga kabataan hindi kayang manalo dahil kasi wala silang pera, wala silang leader, wala di ba? Kaya bigyan natin sila ng pagkakataon. Tingin mo sir, uusad to, malamang marami ko kontra. Yun, expect naman natin yun. Marami ko kontra.
Ewan ko kung papasa. Pero sana pumasa. Gigisihin naman ngayong araw ng Senate Blue Ribbon Committee ang mga opisyal ng Bureau of Internal Revenue o BIR kaugnay ng mga reklamong may kinalaman sa pag-abuso at pangingikil gamit ang letter of authority na dapat na isang beses lamang sa isang taon nagagamit, pero yung iba na-recycle. Ayan ha. At dahil sa may mga hawak na letter of authority, binabalik-balikan ng mga negosyante, lalong-lalo na yung mga kontraktor. Gayon din ang anomalya sa ghost receipts collection. Aba, dapat isa ito sa mga unang itanong. Magkano ba talaga ang nakolekta sa ghost receipts o doon po sa run against fake transaction? Oo, kasi mas malaki ang kinita sa ghost collection that went to their mansion kaysa naman sa napunta sa gobyerno. Kasunod ito ng inihahing Senate Resolution number 1018 ni Senador Erwin Tulfo para imbestigahan ng komite ang mga natanggap na reklamo mula sa mga maliliit at mga malalaking negosyante na apektado ng modus ng letter of authority. Kabilang sa mga inimbitahang umarap sa pagdinig ang mga opisyal at mga empleyado ng BIR, kinabibilangan ni na Attorney Rufino Cantaros Jr., Chief of Staff to the Commissioner, Concurrent Head ng Revenue Executive Assistant for the Large Taxpayer Service, Luis Sixtos Esquibias, mula din sa Office of the Commissioner, Renato Molina, Regional Director, Revenue Region 8A ng Makati City, Miss Trinidad Villamil, Revenue District Officer, RDO number 33, Ermita Intramuros, Malate, Renato Mina, Revenue District Officer, RDO 38 North, Quezon City. Imbitado rin at inaasahang haharap sa pagdinig ang lahat ng mga VAT transaction chief. Bukod pa rito sina Lorenzo de los Santos, Yolanda Zapra, Celestino Biernes, Miguel Angelo Alparo, Ryan Calvin Morga, Francis Nabua, Pauline Lydia Reyes, Josh Allen Pilapil. Matatandang sinibak na Malacanang si dating BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr. bilang pinuno ng BIR. Ipinalit naman sa kanya ang bagong BIR Commissioner na si dating Finance Undersecretary Charlito Mendoza. Ayan ha. So ngayong araw na ito, inaasahan na kahit paano masisimulan ang pagbusisi dito po sa mga anomalya dyan po sa BIR. Naku, tagal na dapat ito na imbestigahan. Ano ha? Oo, mandami nang yumaman dito. Ayan. Ang tanong, bakit daw hindi kasama sa naturang listahan yung mga dapat na talagang matanong din? Ano ha? Oo. Bakit ba sila maraming paintings? Hindi naman sila dating mahilig sa paintings. Pero ngayon, ang dami nilang paintings. Ayan, ha? Sa painting kasi hindi mo malalaman magkano talaga yung presyo. No? Depende daw yun sa appraisal. Ayan, ha? Sana matanong din ng Blue Ribbon Committee, bakit ba kayo ay naka-bulletproof na mga sasakyan? Ayan, ha? Ilan ba sa inyo ang may sariling kaha de yero sa bahay? Ilan ba sa inyo ang may foreign o offshore account? Ayan ha. Ilan ba sa inyo ang hindi nagdideklara ng inyong mga bagong biling bahay? Ilan ba sa inyo ang ipinangalan ang mga bagong lupa na nabili ninyo recently lang nitong 2025 sa inyong kamag-anak? Ang bait nyo naman. Binigyan nyo ng bahay, binigyan pa ninyo ng lupa ang inyong mga mahal sa buhay. Ang inyong mga kamag-anak. Ayan ha. Ayan. So, marami-rami hong hindi pa nababanggit doon sa sa listahan. Ha? Wala doon si Arnel Cosinas. Ha? Wala doon si Esther Roda Formoso. Ha? Kamusta na ba yung ating mga bakahan dyan sa Pasig? Ha? Si Agatha Buison, si Clea Marie Pimentel, si Edison Del Agua, si Abdullah Bandrang, si Renan Plata, Linda Grace Sagon, Mary Ann Canare, Robert Inocando, Alexander Onte. Ayan ha. Ilan lamang ho yan doon sa mga pangalan na hindi nabanggit pa doon ho sa mga imbitado
ngayong araw. Ayan ha, mahaba-haba pa itong listahan natin ha. Maganda umaga, Pilipinas! 35 na makalipas ang alas 4, higit sa 1.3 million pesos na laga ng droga nakumpiska sa isang drug personality sa Baguio at Benguet. Detalye ng balita mula kay Romy Gonzalez sa Rich 41 ay bagdabigat, Romy. Nagbigat na ka sa pagpapatuloy na pinagtinang kampanya ng Police Regional Office Cordillera Administrative Region laban sa illegal na droga na kumpiska ang nasa 1.3 milyong pisong halaga ng illegal na droga at naaresta naman isang drug personality sa mga operasyon na inilunsad sa Benguet at Baguio City ng PNP. Sa Benguet, 6,600 fully grown marijuana plants na may kabong standard price na 1,320,000 pesos ang nadiskubre sa mga serye ng marijuana eradication operation na isinagawa ng mga otoridad sa Barangay Takalang, Kibungan at sa Barangay Kayapa at Barangay Sinakpat, Bacon, Benguet. Ang mga nadiskubring tanim na marijuana ay agad na binunot at sinunog ng mga operatiba habang nagpapatuloy ang investigasyon upang matukoy ang iba pang posibleng plantasyon ng marijuana sa mga kalapit na lugar at maaresto ang mga individual na responsable sa pagtatanim nito. Samantala sa Baguio City, isang 37 anyos na lalaki na naitala bilang isang street-level individual ang nahuli sa isinagawang bypass operation ng PNP sa Barangay Palma Urbano matapos siya magbenta ng isang sachet ng hinihinalang shabu na may bigat na 2.4 grams at standard drug price na 16,320,000 pesos sa mga operatiba na nagpanggap na buyer. Ang suspect at ang mga nakumpiskang ebidensya ay dinala sa kustudiya ng Police Station 6 para sa kaukulang dokumentasyon at wastong disposisyon. Ang individual ay maharap sa kasong paglapag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ito si RS41 Romy Gonzalez para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Romy, kumusta ang weather? Napakalamig. Napakalamig. 16 degrees na nga daw dyan eh. 16 degrees? Medyo mainit pa nga yan eh. Inaasahan namin yung mas mababa. Wala pa yung mababang temperatura talaga na naita yung single digit ba. Kasi pag usually meron pang 9 degrees noon dito sa Baguio. Pero ngayon mga 16 parang normal pa rin yung klima. Pero sa mga bisita, siyempre malamig na yun kung ikukumpara sa kanilang pinanggaligan ng lugar sa mga dyan. Paano po nga mamaya yung binabanggit ng COA na biniling overpriced na lupa ng LGU dyan sa may Tuba, Benguet? Laki ha? Hindi ko sir ha. Na-demanda na yan si Mayor Benji Magalo noon sa Ombudsman. Ay ba? Yan sa mga na-demanda pero dinismiss ng Ombudsman. Na-dismiss ng Ombudsman. So ito, bago na naman to. Bago na naman to kasi findings ng COA to eh. Yung COA, na-demanda siya noon. Ewan ko kung bakit dinismiss ng kanyan, ng Ombudsman. Ngayon, lumilitaw na, overpriced. Yun nga sinasabi noon. Yun nga sinasabi noon pa. Bakit bumili ang city ng isang lupa na wala namang gamit? Kasi may creek yan, hindi talaga pwedeng gawing isang housing yan. Gagawin kasing housing yan. Outside Baguio City pa yan. Oo nga, bakit nasa Tuba, Benguet? Oo. Tapos, gagastos pa ang city government ng salapi na gagawa ng kalsada patungo sa naturang lugar. Ang bait naman ng Baguio government. Ano ha? Gagawa ng... nagtayo na ng housing sa Tuba, gagawa pa ng daan. Ang intention, ang hangad nila para sa housing. Pero hindi naman suitable para sa housing yung area. Kasi hanggang sa ngayon ay hindi pa naman na-develop at saka hindi flat area yan. Parang may terrain pa nga yan eh. Paano magiging housing yan? Oo. Anyway, ito kasi ang liwanag ng sabi ng COA, hindi dapat binayaran ng 95.3 million yung naturang property dahil ang zonal valuation niya ay 635,000 lang. Ang laki naman na yata ng diferensya. Allah, sobra naman. Natin, Sir Angel, meron na kumita dyan eh. Sige nga, alamin mo nga kung sinong kumita, ano ha? Oo.
Anyway, sige, maraming salamat at bigyan mo na lang kami ng update. Ha? Maraming salamat, Romy. So yan muna latest na update sa Baguio City. Ito si RH41 Romy Gonzalez para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Romy. Just Gina, ipinahayag naman ni Agriculture Secretary Francisco Q. Laurel na ibabalik ng Nueva Ecija ang status nito bilang sentro ng agricultural modernization sa pamamagitan ng multi-phase plan ng Korea Agricultural Machinery Industry Complex o KAMICO upang mag-develop ng full-scale agricultural manufacturing complex sa lalawigan. Pinangunahan ng Pangulong Bongbong Marcos ang groundbreaking ng multi-billion peso facility na itatayo ng KAMIC sa pakikipagtulungan ng Department of Agriculture at Local Government Unit ng Cabanatuan City. Sinabi ni Secretary Q. Laurel, ang proyekto ay suportado ng Korea Agricultural Machinery Cooperative o KAMICO at ito ay ang pinaka-ambisyosong hakbang sa ngayon ng Pilipinas tungo sa industrialization ng ating agrikultura. Ang KAMICO ay kinakatawan ng Korean Agri-Machinery Manufacturers at nakilala bilang o dahil sa pagsusulong ng sariling mekanisasyon sa Korea simula pa noong 1962. At nakatakda ding dalhin sa Pilipinas ang kanilang expertise sa pamamagitan ng pangmatagalang manufacturing partnership sa DA at lokal na pamahalaan ng Cabanatuan City. Sinabi pa ni Secretary Laurel, ito ay makasaysayang pagtalon sa kauna-unahang pagkakataon. Hindi lang tayo magtatayo ng distribution base ng imported na mga makinarya, kundi buong lokal na manufacturing ecosystem na kalaunan gagawa ng makinaryang pang-agrikultura na angkop sa kondisyon ng mga magsasaka sa Pilipinas. Magandang umaga, Pilipinas! Kwento ng mga may Down syndrome, ibibida naman sa Metro Manila Film Festival. Yan ay bibida sa atin ni Gorgie Rula. Gorgie, good morning! Magbibigay ng maayos na paglalahad tungkol sa mga taong may Down syndrome ang isang pelikulang kalahok sa nalalapit na Metro Manila Film Festival. Ito yung pelikulang I'm Perfect na entry ng Nathan Studios na kung saan ang bida rito ay ang dalawang totoong may Down syndrome na sina Erla Maba at Crystal Go. Sinusuportahan sila rito ni Lorna Tolentino, Sylvia Sanchez, Tonton Gutierrez, Janice de Belen, Joey Marquez at Sainjen Haranilla. Sabi ng isa sa cast na si Tonton Gutierrez, marami raw talagang matutunan sa pelikulang ito kung paano natin i-handle ang mga taong may Down syndrome o nasa autism spectrum. Ang isa raw sa dapat nating gawin ay itratong normal lang ng mga tao itong mga special person na ito dahil kaya raw nilang mamuhay ng normal. Heto pa ang pahayag ng aktor na si Tonton Gutierrez. Siyempre, ang iniisip natin kasi sa mga people with disabilities, di ba? Especially with Down syndrome, hindi sila normal na tao, no? But no, we should be treating them as normal people. Normally, tayo, ang stigma kasi laging pagkakaroon tayo nakikitang people with Down syndrome, parang baby natin kausap, uy, kamusta ka na? Ganun. Hindi, dapat normal lang pala. Because they can... Yan ang pahayag ni Tonton Gutierrez at suportado ang pelikulang ito ng iba't ibang grupo na may kinalaman sa Down syndrome. Itong Down Syndrome Association of the Philippines Incorporated, ang Best Buddies at Special Olympics Pilipinas. Gorgie Rula po nag-uulat mula sa showbiz ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Gorgie! Magandang umaga, Pilipinas! At sa mga may lakad dyan, huwag kalimutan magbaon ng proteksyon laban sa mikrobyo. May dalawang formulation ng family alcohol na pwede natin pagpilian. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po sa mga households. Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan na bagsik ng family, 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo ang ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improved alcohol. Abayan po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masaista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kumadrona for sponge and other bathing purposes. Ayan ha. Ang family rubbing alcohol ay parang DZRH na sa mahabang panahon. Mabibili sa naman butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. 45 makalipas ang alas 4, umabot naman sa 100 megawatts. Rooftop solar capacity ang naikabit na
sa 59 na mga ari-arian ng SM Prime Holdings Incorporated gamit ang higit kumulang sa 200,000 solar modules na sumasakop sa 65 hectares ng rooftop area. Sa isinagawang switch-on to 100 megawatt na event, ibinida ng kumpanya ang nasabing hakbang na tungo sa clean energy upang kung saan dumalo sina Energy Secretary Sharon Garin at mga opisyal ng SM. Ayon kay Secretary Garin, ang tagumpay ng SM Prime ay nagpapakita na ang sustainability ay maaaring maging accessible, visible at maging bahagi ng ating pang-araw-araw na buhay sa mga lugar kung saan namumuhay, nagtatrabaho at namamasyal. Nabatid na makatutulong ang solar rooftop system para bumaba ang carbon emission at maibsan din ang demand grid, lalo na sa tuwing mataas ang konsumo ng kuryente. O nga naman, napaka-practical, ano ha? Yung bubong ng mga mall, nilagyan ho ng mga solar panel. Galing, oh. Oo, pero sana nga po, para mas maengganyo din natin yung ating mga kababayan na mag-invest sa solar technology, palakasin natin yung net metering. Para mas mapakinabangan ng ating mga kababayan yung investment nila sa pagbili ng mga solar panel. Medyo may kamahalan pa rin kasi. 47 na makalipas ang alas 4 ng umaga. Oy, magandang umaga po sa mga suki natin dyan po sa Belgium. At doon sa mga suki natin sa iba't ibang panig po ng Europa, Amerika, mamebal lang dyan sa Las Vegas ha. Baka pauwi na ho kayo. Ay, may buntag din sa kay Ma'am Bulawan, yung teacher din namin ng elementary, nagtatampo daw bakit si Ma'am Dote Molino lang ang ating binabanggit, at saka si Ma'am Elbenia. Ayan, good morning po sa inyo dyan ho sa Kinapawan City, ha? Oo. Hindi ko naman alam na maaga kayong gumigising din, ha? Magandang umaga din sa mga Pilipino dyan po sa South Korea. Kung pauwi ho kayo ng Disyembre para mag-Christmas dito, huwag nang magpasalubong na imported na tsokolate. Meron po tayong tangerine chocolate. Yan po ay brand ng mga magniniyog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material ng kakao galing Davao, itinanim po sa ilalim po ng mga nyugan para mag-produce ng husilan ng dekalinat ng kakao beans, pinoprocess para maging tangerine chocolate. Available yan sa 0919-095-5935. Ang tangerine chocolate po ay may mahigit 10 variants sa mga raw material ay galing din po sa ani ng mga magsasaka. I-check po ninyo sa tangerinechocolate.ph. At sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat tangkilik natin ng tangerine chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine chocolate 100% gawang lokal, but taste and looks global. Tinulungan po ito ng DTI at ng DOST. Tangerine chocolate 100% gawang atin. Pakiusap ni Dr. Helen Tan, sana ating tangkilikin. Maganda umaga, Pilipinas! Idiniklara naman na African Swine Fever o ASF free na ang probinsya ng Quezon matapos na makapagtala ang lahat ng lungsod at munisipalidad sa probinsya na wala ng kaso ng ASF. Ayon sa pamahalaang panlalawigan, ang tagumpay na ito ay bunga ng tuloy-tuloy at pagtutulungan sa pagitan ng Provincial Veterinarian at ng mga local government units. Kabilang na rito ang maigting na surveillance, mahigpit na pagpapatupad ng biosecurity at mga disease control measures sa mga dating hotspot area na tinamaan ng ASF. Kaya doon daw po sa mga karning magagaling ng Quezon, yan po ay wala ng tama ng ASF. Weight limit naman ng mga sasakyan dumaraan sa San Juanico Bridge itinaas na sa 15 tons. Detalye ng balita mula kay Jimmy Angayangay, RH32, maupay nga agad Jimmy. Isinagawa ang dry run sa San Juanico Bridge sa lungsod ng Tacloban alas 3 ng hapon hanggang alas 8 kagabi. Ayon sa report ng tanggapan ni DPWH Regional Director Engineer Edgar Tabacon, ito'y paghahanda para sa pagbubukas sa Disyembre 12 sa taong kasalukuyan ang pagtaas ng 15 tons load limit na dadaan sa mga sasakyan sa naturang tulay na nag-uugnay sa Leyte at Samar. Kaugnay ito sa mga hakbang ng DPWH maging ligtas ang mga tatawid ng mga sasakyan sa San Juanico Bridge. Nabatid ng Mayo 8 sa taong kasalukuyan nagkaroon ng 3 tons load limit ang pinadaan sa mga sasakyan sa naturang tulay at one-way lang dahil sa structural issues. Nagkaroon ng retrofitting ang tulay para may balik ang kapasidad para hindi bumagsak ang tulay. Mayo 15 nagkaroon ng barrier ang San Juanico Bridge sa mga approach para pigilan ang mabibigat na sasakyan kung saan kapon naman naging successful ang dry run.
Mula dito sa DYVL Action Radyo Tacloban, ito si R32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daghang salamat Jimmy Angay-Angay, kilala umanong magdanakaw timbog sa drug bypass operation sa Samal, Bataan. Detalye na balita malakit Danny Kumilang, RH37. Danny, good morning. Arestado ang isang 20 anyos na umano'y kilalang magnanakaw na natimbog ito sa ikinasang drug bypass operation sa bayan ng Samal, Bataan. Sa ulat ni Police Major Gary Lupian, ang suspect na naaresto na kanyang mga tauhan sa pamumuno ni Police Captain Alan Rafael Salalila ay edad 20 anyos na nakumpiskan ito ng 5 gramo ng shabu na nagkakalaga ito sa 34,000 piso sa barangay Ibaba, Samal, Bataan. Ayon dito kay Police Major Lupian, marami na umano silang sumbong na natatanggap hinggil sa nagaganap na nakawan sa bayan ng Samal at ang suspect ang siyang itinuturong responsable sa mga nakawan sa bayan ng Samal. Sangkot din umano ito sa kalakaran ng droga kaya nang ikasa ang drug bypass, dito na ito naaresto ayon pa kay Major Lupian. Ang kasama umano nito ay una nang naaresto na tinitira ng mga ito ang ilang pumps sa bayan ng Samal na halos ay maubos na umano. Ito rin ang sinasabi ng mga kagawad sa lugar na kilala nila ito sa mga nakawan sa kanilang lugar. Sa panayam ng DCRS News, sa asawa at ama ng suspect, matagal na nila umano itong pinagsasabihan na itigil ng illegal na gawain, subalit ayaw umano huminto. Ang suspect ay naharap ngayon sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Danny Kumilang, RH37, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Danny, may paaba kay kayungan sa ating mga kababayan dyan po naman sa Pampanga. Maganda umaga, Pilipinas! Sa mga taga San Fernando yung pong Lantern Festival ay gaganapin sa December 13. Yan po ay sa Sabado. 96 kilos ng karne na diniklarang bad meat sa Katarman Public Market, kinumpiska ng lokal na pamahalaan para hindi daw po makain at hindi na maibenta. Detalye na balita mula kay Jane Galit Bantayan, Aris 34, maupay nga aga, Jane. 96 kilos na karne ang kinumpiska mula sa mga meat vendors ng Katarman Public Market ng meat inspection personnel ng local government units Katarman ang magsagawang team ng kanilang inspeksyon. Ayon kay Dr. Ben Morino ng nasabing team, bad meat o mishandled meat ng mga ito. Ibig sabihin, hindi naligtas kainin pa ng tao. Agad na kinumpiska ang nasabing mga karne upang masigurong hindi na ito mailulusot at hindi na maibibinta pang muli nitong mga negosyante. Mas lalong hinigpitan pa ng team ang kanilang monitoring sa sakop nilang mga produkto lalo pat magpapasko at posible ang mga mapang-abuso na mga negosyante. Mula sa Action Radyo Katarman, RH34 Jane Galit Bantayan ng DCRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daghang salamat Jane. Maganda umaga, Pilipinas! May resulta na yung follow-up investigation sa brutal na pagbaslang sa isang estudyante sa Jansan, yung si Miyuki Kim. Pero hinihintay pa ito ng Jansan PNP. Detalye ng balita mula kay Jun Di Makuta, RH19. Assalamualaikum, Brother Jun. Alaykum assalam, Kuyang Angel. Sinusubaybayan natin itong takbo ng investigasyon sa nangyaring brutal na pagpaslang sa isang graduating student ng MSU Jansan na si Miyuki Kim, 21 years old, kung saan brutal itong pinaslang sa mamagitan ng multiple stabs sa iba't ibang parte ng kanyang katawan kamakalawa ng gabi habang mag-isa lamang ang biktima sa kanilang bahay sa Purok DBP, Barangay Apopong, General Santos City. Sa pinakahuling update mula kay Police Major Jetro Dave Duligas, Macar Police Station 2 Commander, wala pa umano silang maestablisang suspect sa krimen. Habang hinihintay ang follow-up investigation ng SOCO, may mga inimbitahan na rin umanong possible witnesses. Malamang nakakilala rin umano ng suspect ang salarin since walang CCTV camera sa area, iniimbitahan ng PNP ang mga taong posibleng makakatulong para sa ikadarakip ng prime suspect. Kasama ang boyfriend at mga kamag-anak ng biktima ang inimbitahan na rin sa police station habang pinaghahanap pa ang umano'y 3 persons of interest. Dalawang anggulo naman ang naestablisang motibo ng krimen, pagnanakaw umano o di kaya personal grudge. Since ongoing pa ang construction ng bahay ng biktima, madali lamang itong pasukin kahit na may mga asong alaga. Mariin namang kinukundina ng Mindanao State University ang brutal na pagpatay kay Miyuki na graduating student sa kursong Fisheries and Aquatic Sciences. Nakipag-ugnayan na rin ang MSU Faculty sa Kabulisan para sa madali ang resulta ng investigasyon. Hostisya ang sigaw ng pamilya, mga
mga kaibigan at classmates ni Miyuki, habang nangako naman ang PNP Gensan na mariresolba ang kaso at matunton ang mga suspect. Mula sa Central Mindanao, RH19, June Dimakutak, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sukran, June. Maganda umaga, Pilipinas! Davao Catholic Group nananawagan naman ng Marcos Resign sa candlelighting rally nila. Detalye na balita mula kay June Soter mula sa Action Radio Davao. May buntag mo, June. Mayong buntag usab, Kuyang Angel, nanawagan ang pabibitiw sa pwesto ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang grupo ng mga laiko sa Archdiocese of Davao sa isinagawang candlelighting rally kahapon Miyerkules, Disyembre 10, 2025 sa tapat ng San Pedro Cathedral. Pinangunahan ito ng Bayanihan Laiko for Accountability, Reform, and Upright Governance o Barog Laiko, isang independent at non-partisan Catholic lay movement na inilusad kahapon ng hapon. Layunin ng grupo na itaguyod ang transparency, accountability at truth, justice and constitutional order sa gitna ng mga isyu ng korupsyon at pangihinang demokratikong institusyon sa bansa. Bandang alas 5 ng hapon, nagsama-sama ang mga membro at sumuporta sa isang mapayapang candlelighting bilang simbolo para sa malinis na pamamahala at malinaw na investigasyon sa mga kontrobersyang kinakaharap ng administrasyon. Gate ng Barog Laiko, moral ascendancy is essential for governance at naniniwala silang ang pinakamataas na sakripisyo na dapat gawin ni Pangulo ay ang kanyang mapayapang pag-alis sa pwesto. Samantala, tiniyak ng organisasyon na ang kanilang pagkilos ay nanatiling mapayapa, nakabatay sa datos, tumatahak lamang sa mga prosesong naayon sa konstitusyon. Bago ang candlelighting, nagsagawa muna ng preskon at santos na misa sa San Pedro Cathedral. Ito si June Sutera para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dagan salamat, June Soter. Maganda umaga, Pilipinas! Dahil bawal na ang pork barrel, bawal ang PDAP, bawal ang CDF, may Countrywide Development Fund. Ang tawag nila ngayon ay allocable funds. Ayan, ha? Para lang ho sa kaalaman din ho ng ating mga kababayan, baka lang hindi nyo kilala kung sino itong mga congressman na ito. Kasi ako, hindi ko rin kilala itong karamihan dito eh. Pero dyan sa Region 1, ang may pinakamalaki palang allocable fund from 2023 to 2025, umaabot ng 15 billion pesos ay si Sandro Marcos. Ayan, si Sandro, para sa Region 1, siyang may pinakamalaki, ha? Ang allocable niya, more or less per year, ay mahigit 5 billion. Magandang umaga po kay Yusek Jojo Cadiz, ha? Sa Region, sumusunod naman na may pinakamalaki, ang Region 8, ha? Pero yan po ay napunta kay dating Speaker Martin Romualdez. Ang allocable per year, sabi po ng Philippine PCIJ, sabi po sa data po na nakalap ng PCIJ, 4.8 billion ang kabuang allocable funds na naibigay sa pagitan ng 2023 hanggang 2025, 14.4 billion pesos. Sa National Capital Region, sino ito? Ricardo Cruz ng Taguig Pateros First District. Siya ho nakadali ng 10.5 billion pesos na allocable fund. Sa CAR, Apayao Lone District, Eleanor Begtang, 9.3 billion pesos. Region 10, Bukidnon District 3, Jose Maria Subiri Jr., 9.2 billion. Ayos ha. Oo. Sumusunod naman ng Region 9, Zamboanga del Norte, Andrian Michael Ian Amatong, 9.2 billion. Tapos Region 2, Nueva Vizcaya Lone District, Luisa Loren Quaresma, 9.0 billion. Tapos Region 11, Davao City 2nd District, Vincent Garcia, 8.6 billion allocable. Sumusunod, Region 13, Agusan del Sur 2nd District, Adolf Edward Plaza, 8.4. Sa CAR, Abralon District, si Menchi Bernos, 8.3. Region 7, Cebu First District, napunta kay Rhea May Gulyas. Ang allocable nito ay 8.3 billion. Region 12, Sarangani, Lone District, Steve Solon,
8.3 billion. Yung mga allocables nila, ha? Yung mga pinap dati, mga ano lang yan 15 million, 10 million. Ngayon, iba na. Billion yung pinag-uusapan. Sa Region 2, si Antonio Albano, 8.2. Tapos sa Region 12, hindi ako makapaniwala. Si Rudy Cawagdan ng North Cotabato 2nd District, merong 8.2 billion ang total allocables. At Region 4A, Rizal District, si Michael John Jack Duabit, 7.8 billion. Ayan, ha? Saan kaya napunta yung mga pondong yun? Wala man kaming mga nakitang project na ganyan kalalaki. Maganda umaga, Pilipinas! Ay, sus, may ginoong buhay to. It's about time, ha, na i-check ho ninyo yung mga nabanggit ho natin kung meron ho ba silang na-implementang mga proyekto sa kanilang mga lugar. Isang minuto na makalipas ang 5:00 ng umaga, oras na para tayo po naman ay mag-ultabayo. Ano nga ba ang ultabayo? Ito po'y postbiotic with lactococos-lactostrin plasma. Dumaan po ito sa mahabang clinical trial dyan po sa Japan. Hindi po ito testimonial, hindi po kwentong kutsero. Human clinical trial po ang pinagdaanan po nito. Ang bawat kapsula ng ultabayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng lactococos-lactostrin plasma. Kaya napaka-potent po nito na pagpasok po sa ating katawan, ina-activate nga po yung PDC, yung plasmacytoid dendritic cell. Yan po yung tinatawag na madalubasan na commander ng ating immune system, responsable sa pagtataboy ng mga toksin sa ating katawan habang tayo po ay natutulog. Kaya napapanumbalik po nito ang lakas ng ating immunity. Nakatutulong po ang ultabayo para ma-achieve natin ang magandang tulog. Siyempre, pagka magandang tulog, magandang gising. May panibago tayong sigla, may panlaban tayo sa puyat, pagod at stress. Ang ultabayo po ay rehistrado sa Food and Drug Administration, halal certified. Ito po ay available sa Mercury Drug, HB1 Plus Pharmacy at Ameco. Ayan, ha? Ilan lamang ho yan sa mga lugar na kung saan available ang ultabayo. At kung may mga concerns pa pala kayo, ha, mag-text ho kayo sa 0931 Amesco Drug. Kung saan napunta. 0931-033-2871. Yun po yung numero na pwede ho ninyong i-text na inyong mga concerns. May mga medical experts ho tayo nakastambay dyan. 0931-033-2871. At ito pang good news natin, ha. Kung kayo po ay bibili ng Ultabayo sa anumang branch ng Mercury, yung 30 capsules na Ultabayo Postbiotic, makakakuha ka ng free 100 pesos Mercury Drug Gift Certificate from runs until July 31, 2026 only per DOH FDA CFRR permit number 0981-2025. Mahalagang paalala, ang Ultabayo ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Tumutok sa DZRH at manalo ng instant 1,000 pesos sa Pasko Panalo Malakas Promo kasama ang Pride Detergent. Ay, may buntag sa mga taga-Bayawan City pero hindi ho tayo dyan maghahanap ng winner, ha, dahil si Sherwin kasama ang Pride Detergent ay nandyan sa Blumentritt Market sa Maynila, ha? So lakasan nyo ninyong maradyo telebisyon dyan sa Blumentritt Market. Nag-iikot dyan si Sherwin Alparo. At ang ating word of the day ay... Ready na ba kayong tandaan ang ating word of the day para manalo ka ng DZRH Mini Component? Eto na! Ayan. Ang ating word of the day ngayong araw na ito ay circumspect. Ayan, ha? Circumspect. Sa Tagalog, mag-ingat. Maganda umaga, Pilipinas! 5:04. This time check is brought to you by ACS. Hello, Balbones! Maganda umaga, Pilipinas! Kasama na natin si Alzar Aurelio ng Pag-asa. Alamin natin ang magiging lagay ng panahon. Kuya Alzar, good morning. Alzar. Good morning po sa ating lahat. Asahan pa rin ng mga pag-uulan sa malaking bahagi ng Northern Luzon dahil po yan sa Amihan at Shearline. Asahan ng maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat ng pag-ulan at isolated thunderstorm sa Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Aurora at Quezon. Maulap na kalangitan na may mga pag-ulan, kadalasan mahina hanggang sa katamtamang pag-ulan
sa Batanes, Apayao, Abra at Ilocos Norte. Sa lalabing bahagi naman ng bansa, kasama ang Metro Manila, ay magiging maganda at maliwanag sa panahon, kung saan may sisilahan po natin si Haring Araw. Pero may tsansa pa rin ng mga sandali o isolated na mga pag-ulan. Kasi kuya, wala pa tayong binabantayan na bagyo o low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility o PAR, ganun din sa labas nito. Wala tayong gale warning, sabihin wala tayong inaasang matataas ng alon. Kaya state namang pumalaot ating mga kababayan, pero paalala pa rin, mag-ingat pa rin dahil sa mga thunderstorm. Yan po ang ating update mula sa Pag-asa. Ako po, Salzar D. Aurelio. Alzar, ano ang temperatura sa Baguio? Inasa po natin ay 16 hanggang 24 degrees Celsius. 16 pa rin. Sabi kasi ni kanina, Romy Gonzales, na dati umaabot na ito ng single digit. Pero ngayon nasa 16 pa. Ayan. Tagaytay? Sa Tagaytay po ay 22 to 28 degrees Celsius. Maalinsangan pa. Ayan, okay. Thank you, Alzar. Maraming salamat. Magandang umaga. Maraming salamat po. Si Alzar Aurelio mula po naman sa Pag-asa. May dalawang formulation po ang family alcohol na pwede nating baunin, proteksyon ng pamilya laban po sa mikrobyo sa anuman mga lakad natin ngayong araw nito, ha? Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po sa mga households, very effective po yan sa disinfection at sterilization. Ganyan na bagsik ng family 70% isopropyl alcohol, maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manuno yung ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabagong family rubbing compound improved alcohol, ayun po yung bangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kamadrona for sponge beating and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang di siya reachable na sa mahabang panahon, mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Maganda umaga, Pilipinas! Naimbang nabigat ka na kayo amin dyan po sa Norte, Gatanmagan sa mga suki ho natin dyan po sa Germany. Kumusta na po kayo? Dito muna tayo sa balita sa Australia. Bawal na sa Australia ang paggamit ng social media ng mga kabataang wala pang 16 years old. Ang nasabing bansa ang kauna-unahang nagpatupad ng nasabing hakbang, naglalayong iiwas ang kabataan mula sa pagka-addict sa social media platforms at hindi magagandang online content. Kabilang sa mga social media apps na ipinagbabawal sa mga 16 years old ay ang Instagram, Snapchat, TikTok, YouTube, Twitch, Facebook, Reddit, Threads, X na nating Twitter, ganyan din ang Kik. Sino mang social media platform na mapapatunayang lumabag sa bagong polisiya sa Australia ay maaaring magbulta ng $33 million o katumbas ng 2 billion pesos. Ayan, Kaya doon, butin lang, hindi ako nagpupunta ng Australia. Bawal na doon sa mga minor de edad ang paggamit ng mga social media platform na tulad nga po ng Instagram, Snapchat at saka TikTok. Dito sa atin, ultimong mga batang paslit nagti-TikTok Di ba kaya kung ano-ano ito na yung nagagawa. Hindi natin maintindihan para nang magkaroon ng content, kinakailang maghubad. Maganda umaga, Pilipinas! Bigyan na muna tayo ng pera. Tumutok sa DZRH at manalo ng instant 1,000 pesos sa Pasko Panalo Malacash Promo. Kasama ang Pride Detergent. Ayan, nasa may Blumentritt Market ang tropang Pride ni Sherwin Alparo. Sherwin. Yes, Kuya Angel, dito nga sa Blumentritt Market talaga namang napakasipag na mga tao. Pero walang tumitigil magtinda, walang tumitigil na mag-ayos sa kanilang mga paninda. At unang-una natin nahuli na naka-tune in sa DZRH. Ito si ate, pangalan mo? Aileen po. Aileen. Aragon. Dahil tuwing nagagayat daw sila ng hating gabi, Kuya Angel, nakikinig na sila ng mga tugtugin sa DZRH. Tapos yan, pag dire-diretso na yan, pakita mo yung cellphone mo, yan yung cellphone niya, dyan siya nag-tune in na nakikinig na programa mo tuwing umaga. Sino pa po rito makalakas sa DZRH pag umaga? Si Angelo Palmones po. Ayan, dahil paborito mo si Kuya Angel, eto meron ka 1,000 pesos! Ayan. Si ate. Excited na excited. Teka, tanong lang ako kay Ate Aileen. Ate Aileen, bakit ka naman nakatutok sa DZRH aga-aga? Sinusubaybayan ko yung 500 sa Noche Buena.
Yung 500 na budget. Akala mo tataas pa ha? Oh, baka tuwas pa eh. Bale, 1,000 naman yan. May pang Noche Buena na. Sakto. Pang Chibena ng 1,000 na to. Ayan, okay. Sige, congratulations. Anong probinsya mo? Anong probinsya na Eileen? Ano po, Bicol? Bicol. Saan ka man sa Bicol? Diyan lang sa may bulan. Bulan, Sorsogon. Oo. Saan ka umaangkat ng tinitinda? Sa Divisoria po, Balintawak. Sa Balintawak pa, tsaka sa Divisoria. Oo. Magkano, paano kayo tumutubo dyan? Kasi sabi nila, yung mga nagtitinda pala dyan, mga secret millionaire yan, Sherwin. Oo. Walang milyonaryo dito. Hindi na ako magtitinda kung milyonaryo ako. Ganon, oo. Di ba, break even. Hindi naman, konting patong lang, di ba? Pang lang, sapat lang para kumita. Pang-araw-araw lang. Pang-araw-araw lang, oo. Siya, sige. Oo, congratulations ha. Yung iba pang premyo namin, meron pa, may iba pa. Kailangan masagot mo muna yung ating word of the day. Ayun nga Word pala. of the day natin, Ate Eileen. Circumspect. Makita mo, galing na. Circumspect, ibig sabihin mag-ingat sa mandurukot. Yan, marami dyan. Kala mo, namimili pero hindi naman. No? Dahil nakuha mo ating word of the day. Ito meron kang Deezer H mini component at ang Deezer H t-shirt at ang siksik liklik umaapaw ang punong-puno ang Deezer H Noche Buena at Medya Noche basket at ang pinakabago, pinakapula ang Pride with fabric conditioner Korean Strawberry Bloom with stain away formula. 2 kilo yan. Magiging Koreana ka na pag naglapa ka niyan. Anong sayo? Salamat po sa DCRA. Saka kay Angel Palmores, salamat po. Oo, ayan. May 1K na akong pang Noche Buena. Teka, Ma'am Eileen. Hanggang anong oras kayo dyan nagtitinda? 10 a.m. po. Hanggang 10 a.m. lang. Siya, sige. Congratulations. Merry Christmas. Thank you po. Merry Christmas. Maraming salamat kay Eileen at syempre sa mga nais manalo ng 1,000 pesos. Lagi tumutok sa Deezer H. Baka kayo nasa sunod dating winner sa Deezer H Pasko Panalo promo kasama ang Pride Detergent RH number 6 Sherwin Bata Alfaro Deezer H. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Sherwin. Tutok lang, tutok na sa Deezer H Radio, Deezer H Facebook, Deezer H YouTube at Deezer H TV. Baka ikaw na ang susunod na winner sa Deezer H Mas Malakas promo. Magandang umaga sa mga suki natin dyan po sa Santa Maria, Laguna. Ayan ha. Angela de la Calzada. Palmones po, hindi po Balmores. Baka hindi humabilang ang ating pangalan sa balota. Joke. Asylum process ng Pilipinas, inaabuso naman ng mga wanted criminal mula sa China. Ayon po kay Senator Risa Ontiveros, detalye ng balita mula kay Raymond Dadpa sa Irish 28. Raymond, good morning. Walang katapusang paglapastangan ang ginagawa ng mga Chinese nationals sa mga batas ng Pilipinas, kasabwat ang mga opisyal at tauhan ng ilang ahensya ng pamahalaan. Sa privilege speech ni Senador Risa Ontiveros, inilahad nito ang pangabuso ng mga sindikato mula sa China sa asylum process ng Pilipinas. Marami sa kanila ay sangkot sa mga illegal activities o kaya ay wanted sa China at ginagawa nilang taguan ang ating bansa. Ang nakapagtataka ayon kay Ontiveros ay napakabilis na makakuha ang mga ito ng protection sa pamagitan ng asylum. Nagbigay siya ng ilang halimbawa ng mga kaso. Pinakabago ay si Lin Xian na naaresto ng Bureau of Immigration noong December 3. Siya ay nagpatakbo ng illegal online gambling operation sa China at itinuloy ang underground Pogo-style scam enterprise dito sa Pilipinas. Wala pang 24 oras ay nakakuha ng protection sa pamamagitan ng asylum. Isang Miss Wang na akusado ng pagdispalko ng 97 million renminbi noong 2017 na nakakuha ng asylum sa loob ng 3 buwan. Mr. Yin na isang illegal casino operator na naaresto noong 2024 ngunit agad na pakawalan dahil sa asylum. Ganon din sina Mr. Tang at Mr. Ren. Sabi ni Hontiveros, nakapabahala dahil nagamit nilang asylum para hindi sila ma-deport at nandito pa sila sa Pilipinas at ipinagpapatuloy ang kanilang criminal activities. Dahil dito'y pinaimbestigahan ng senador kung sino ang nagpabaya o kumita dito. Kung ito ay ang Refugee and Stateless Persons Protection Unit ng Department of Justice o kaya
ay ang Bureau of Immigration. Narito si Senator Risa Ontiveros. Ang nakakakaba pa, most of these bad actors are still in the Philippines, free to continue criminal activities while enjoying the mantle of protection of our refugee system. Who dropped the ball here? Ang DOJ RSPPU na nagpoproseso at nagbibigay ng asylum? Ang BI na may mandato ng paghuli ng mga violators ng ating immigration laws at mag-deport? O may iba pa bang ahensya? Dito si RH28 Raymond Adpas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Dagang salamat, Raymond. Maganda umaga, Pilipinas! Tumataas naman ang kaso ng back at joint pain ng mga kabataan. Dati ho, sakit lang ho ito ng mga may edad ha, pero ngayon, bati ho sa mga pag-aaral, lumalabas na ayon ho sa mga physicians, ang edad ho ng mga nakararanas ng back at joint pain ngayon ay edad 20 hanggang 30. Kabilang sa mga tinukoy na dahilan ng madalas ng pagsakit ng likod at katawan ng mga kabataan ay ang modernong lifestyle. Paano naman kasi hindi na nag-e-exercise, ha? Tamad na hong maglakad. Pupunta lang na ng kanto, gusto pa nakatricycle, nakatricycad. Matagal na pag-upo o sedentary lifestyle. Paggamit ng computer o cellphone ng matagal. Pagka ang viewing time po ninyo sa cellphone ay tumatagal ng mga 15 minutes, medyo kabahan ka na ha. Kasi dapat yan, hindi ho nakatutok doon. Ibig sabihin maraming katawan mo, maraming bahagi ng katawan mo hindi gumagana. Hindi tamang postura na nagdudulot ng labis na stress sa gulugod at kasukasuan. Tinatawag din ito bilang tech neck o ang matagal na pagyuko sa pagtingin sa cellphone o tablet na nagre-resulta ng neck at spinal issues kahit nasa edad na 20 years old pa lamang. Yung iba nga bata, mas bata pa sa 20. Kakulangan sa activities. Kapag puro upo lang, hindi nagagamit ang mga kalamnan, lalo na ang core, kaya madaling nagsisimulang magkaroon ng muscle imbalance, stiffness at joint problems. Postural habits na mula pagkabata, yung bang gawin ng pagyuko, pag-cross ng paa, at hindi pantay na pag-upo. Marami ang hindi kaagad itinuturing ito bilang seryosong sakit o stiffness na nararamdaman, pero ayon ho sa mga eksperto, kapag matagal pala itong binaliwala, maaaring mag-develop ng mas malalang problema. Kabilang narito ang muscle imbalances, degenerative disc disease, joint inflammation o chronic pain, kaya't habang bata pa, agapan na ito, mag-unat-unat ng katawan. Kapag may time, huwag puro babad sa cellphone o computer. Para bang nanonood kayo ng Netflix. Bigla sabi mo, nanonood kayo ng Netflix, dapat sinasabihan po ninyo ng stationary bike, di ba? Kung walang stationary bike, edi patak-patakbo lang sa paligid. Maganda umaga, Pilipinas! At wag naman gumagamit pa ng tawag dito, ng ano tawag dito? Yung nasa ang tawag natin dito, Ray. Tutuloy ako nawawala Meron kasi magandang teacher dito sa harap ko. Biglang pinapasok ni Malo. Nawala tuloy tayo ng focus. Ayan ha. Anyway, magko-commercial lang tayo tapos mamaya pag-uusapan ho natin ito hong kahalagahan naman ng anong tawag dito? Pagkakaroon po ng mamaya na nga, paliwanag natin. Ayun, mga kaalaman tungkol po sa pagmamanage ho natin, paano daw tayo magkaroon ng extra income? Uy, maganda ito ha. Paano Malo, ito tutukan natin. Dapat magkaroon tayo ng extra income. Pagka may extra income ba, meron ding extra 13th month at saka 14th month at saka 15th month. Ibang usapan nyo. Masyado naman kayo ambisyoso. Pero na kayong extra income, gusto nyo pa may dagdag bonus. Maganda umaga, Pilipinas! Alas 5:20 ang oras sa buong kapuluan. Palmones, maganda umaga, Pilipinas! 24 makalipas ang alas 5 ng umaga, kasama natin si Principal Christine Dugay ng Ipsos Strategy 3. Ayan ha.
Ma'am Christine, magandang umaga ho sa inyo. Magandang umaga, Kuya Angelo. Magandang umaga, Pilipinas. Ang sanay tayo kasi sa pinag-uusapan, principal, either principal suspect, principal ng eskwelahan, mga medyo yung principal namin ng high school, si Brother Manny De Leon, senior citizen na ho yun ngayon. Oo. Anyway, ma'am, what is Ipsos? Okay, Ipsos po ay isa kami sa pinakamalalaking market research agency sa buong mundo. Ang office po talaga namin ay nasa Paris. Meron kaming 90 offices in the world, including dito po sa Pilipinas. At gumagawa po kami ng mga pag-aaral dahil ang gusto po namin ay magkaroon ng true understanding ng people, markets, and society. Magaling Siya po ay fellow ng Japan Foundation. Yes. Ohayo gozaimasu. Saan kayo nag-aral sa Japan? Ohayo gozaimasu rin, sir. Sa po ako? Sa Tokyo po Sa ako Tokyo. nag-aral. Okay. Opo. Ang pag-uusapan ho natin ay extra income o indagdag na income. Ang sinasabi ho nila dito ay gig workers. What is gig worker? Okay. Kasi di ba sa atin po, meron tayong usually pag sinabi nating trabaho, part-time at full-time. So pag sinabi nating gig work, ito yung tinatawag nating flexible na short-term or project-based work. Pwede mo tong gawin kailan mo gusto at kung saan mo gustong gawin. At ang daming gumagawa niyan ngayon. At madami pong gumagawa. So sa last po na data, official count ng PSA, mayroon po tayong 9.9 million Filipinos na actually involved sa gig work or 22% po ng ating labor force. Ano yun? Baka naman binibilang ng binibilang ng DOLE doon sa mga listahan nila ng may trabaho. Gig work pala yun. Actually, yun nga po yung isa sa mga nare-recommenda natin. Kailangan po kasi natin talagang i-define kung ano yung gig work. Kasi lumalabas po sa aming pag-aaral na tinatawag namin Gig Life PH na 61% po ng gig workers natin ay actually part-time. Kaya sila part-time kasi meron po silang full-time na trabaho o may sariling negosyo. Kaya ibig sabihin, pag nagpa-survey... Matindi rumakit! Opo. Kaya ibig sabihin, pag nagpa-survey tayo kung ano ba yung trabaho mo, natanong namin sila, minsan sinusulat nila kasi ang trabaho talaga nila ay either entrepreneur o full-time sila. Yun po ang nililista nila. Kaya sinasabi natin, kailangan nating aralin talaga kung anong ibig sabihin natin ng gig workers. Okay. Hindi lang naman sa Pilipinas. Hindi lang po. Nangyayari po globally, actually ito. Globally, yes. Bakit importante sa economy natin ngayon ang gig work? Although sinasabi nga nila, ngayon hindi ka pa pwedeng umasa lang sa sa regular na trabaho mo. Diba? Oo, at saka yung mga Pinoy pa sisipag. Opo. Di ba? Lalong-lalo yung mga kababayan natin dyan sa Hong Kong, di ba? Kadalasan yan, 1, 2, 3, 4 ang trabaho. Actually, sa atin naman po, sa aming pagsusuri, ang nakita namin, may isa ka talagang main na sinasabi mong trabaho at isang dagdag. Pero yung iba dyan, meron pa nga pong 3 o mahigit pa. Kasi nga tayo nga Pilipino, masisipag, mahilig rumakit po, di ba? Yun lang, wag mong gagawin yung gig work mo during office hour. Yes, tama po yun. Opo. Baka masilip ka ng boss dyan, So, ano yung mga challenges na kinakaharap ng ating mga gig workers? Actually, ang nasabi po nila talaga, number 1 dito is yung volatility sa kanilang kinikita. So usually meron po dito sa kada buwan nakaka-experience daw sila ng 10 to 30% volatility sa kita. Yung pangalawa ay yung sinasabi nating access naman nila sa social protection. Ito yung mga may access ba ako sa healthcare o yung mga tinatawag nating work benefits. Kasi di ba kung regular kang empleyado, meron kang leave, meron ka ring sick leave or vacation leave. Oy, meron pa nga wellness leave ngayon. Meron ngayong wellness leave. Sarap nila. Pero ngayon, sa kanila kasi, ang lumalabas sa pag-aaral natin, kung gusto nila nun, mas gusto nila, sila po yung pipili. Kasi nga, di ba, kung may trabaho ka na, may negosyo ka, may access ka doon. So, kung gusto mong mas dagdagan ang iyong retirement, magko-contribute ka sa SSS, sa pag-aaral po namin, kasi ang pananaw po namin, di ba, intindihin natin ano bang kalagayan ng mga kababayan nating gig workers at mula sa sitwasyon nila at ang sinasabi nilang kailangan nila, ganun tayo po gumawa ng polisiya at ng programa. Kasi kung 9 million workers yan, mahigit 7 na milyon. So, ano rekomendasyon ng Ipsos? Okay, ang naging rekomendasyon po namin dito ay unang-una, dapat po mas magkaroon tayo ng tinatawag nating fair and transparent pay. Para kung baga kailangan nilang maintindihan paano ba ako kumikita, paano ako nababawasan. Kasi di ba ang idea po ng gig work, mas nagtatrabaho ako, mas kumikita ako. Yun po siya. Pero pag sinabi natin gig, ibig sabihin talaga ito nagko-contribute ka sa economy, ha? Yes, hindi ito yung mga ginagawa, sasayo-sayo na konti sa TikTok, di ba? Ay, hindi pataasan ng pataasan ng hits. Kaya kung minsan,
Mga bata, hindi mo maintindihan kung ano-ano na lang ginagawa para magka-content. Hindi po ito yung Hindi gig work po. na sinasabi Actually, natin. meron tayong tinatawag na 2 klase talaga kahit sa pag-aaral namin sa ibang bansa like Malaysia. Usually, ang gig work, ano po yan, location-based ba yan or non-location-based? Pag sinabi nating location-based, kailangan nyo pong pumunta dun sa lugar para magawa yung trabaho. Ito po yung mga tinatawag nating ride-hailing, food delivery drivers, karamihan po. Or, pwede mo namang gawin kahit saan, non-location-based. Ito po yung mga tinatawag nating virtual assistants, e-tutors. Pwede rin pong pumasok dito yung mga digital content creators nyo. Pero kasi, yun nga yung sinasabi natin, ano bang sinasabi mo para masabing gig work? Gaano mo katagal dapat ginagawa? Kasi baka naman one time mo lang ginawa, tapos gig work ka ba talaga? Yun po yung actually isa namin na pag-uusapan. Paano natin i-define? Naging isa po sa rekomendasyon namin yan. Pero yung main nga po, aside pong sinasabi natin na sana mas maintindihan nila yung kanilang pay structure, fair and transparent pay. Yung isa naman namin sinasabi is, bigyan mo sila ng mas maiging social protection na ang request kasi nila, sir, is mag-opt-in. So kung gusto ko retirement ang focus ko, dun lang ako mag-opt-in. Kung gusto ko healthcare, kung gusto ko pareho. And yung last po is skills training. May skills training Yes po, dapat. opo. Teka mo, sino kausap nyo? Sabi nyo may mga rekomendasyon kayo. Kanino nyo sinabit yung recommendation? Okay, ang ginawa po namin, sir, for context, nag-interview kasi po kami ng 1,500 gig workers. Ngayong taon po to. Tapos isa po sa mga hinain namin itong recommendation namin dito, isa DICT po. Sa DICT. Sino ba sekretary ng DICT ngayon? Si Henry Aguda. Secretary Henry Aguda, okay. At kaya nga po, nung sa last namin nagkaroon kami dito sa aming study is, kinoconsider nila yung study po namin isang magandang reference. Kung titingnan natin ano bang kailangan natin gawin talaga para sa ikabubuti po ng ating mga gig workers. Okay. So, nandun pala tayo sa stage na yun. Appreciation pa lang ng impormasyon na yun. How much ang kinikita ng isang gig worker outside of his regular income? Okay, ang lumabas po sa study namin ay kumikita sila ng about 15,001 to 50,000. Hindi contractor to, ha? Hindi po contractor. Hindi po siya contractor. Sabagay, yung contractor, milyones at saka bilyones kinikita nun, ha? Ibang klase naman yun. So, 50,000, maganda na rin, di ba? Umaabot po, 15,001 to 50,000. Mas mataas na sa ating po kasing ang minimum wage income natin sa NCR is 13,545. Okay. And usually, what age ito pumapasok sa ganitong gig work? Ang pinaka malaki po nating segment ay mga kabataan na sa 25 to 34 years old po. Okay. And usually, nasaan sila? Nasa sektor? Nasaan? Halo-halo po, pero karamihan pag lalaki, nasa location-based work. Kasi mas physically demanding po, di ba? Nagda-drive ka, nagdi-deliver ka ng pagkain. Ang mga babae naman po, nasa non-location-based. Okay. Ginagawa nila sa bahay, ang pagchuchuto. Anong skills training anong skills upskilling ang kinakailangan nila? Okay, ang nakita po kasi namin sa study, ginagamit po pala ang gig work talaga na yung sa iba parang pang portfolio building. Kasi ang gig work po ngayon is actually lowest barrier to entry sa pagtatrabaho. Kaya bawa kung sa underserved areas po, ginagamit siya ng mga kababaihan para mas makapagtrabaho sila. So ngayon, ang nakikita namin, depende sa trabaho nyo po kasi pag sinabi nyo pong gig work talaga, masyado pong malawak ito. Meron po tayong dito na anywhere na from high school graduate up to may mga PhD po. Kaya ang sinasabi... Ano ka nag-PhD pa? Nagigig pa? Ano po kasi, di ba, susulat ka ng paper. Okay. Di ba, ibebenta mo yung content. Pwede rin po yung gig work sa kanila. So ngayon, ang sinasabi namin dito, magkakaroon tayo ng micro-credentialing na halimbawa, habang natututunan nila yung skill sa paggawa ng trabaho, mabibigyan mo rin sila ng parang recognition na meron po sila ng skill na to. At yung iba, ganun po yung ginagawa. Halimbawa, meron kaming mga na-interview na college po. Ang ginagawa daw nila na gig work is yung pagsusulat ng paper o kaya paggawa ng video. So after nun, i-recognize mo na meron silang ganung skill para magamit po nila later sa isang trabaho na requirement yun. Sino magsicertify? Yun po ang pag-uusapan. Kaya dito dapat may coordination ng nasa TESDA ba to, nasa CHED po ba? Yun po siya. Sa ibang bansa, ano regulatory agency?
Usually po nasa ano rin sila, syempre mai-involve po dito yung equivalent natin ng DOLE, equivalent rin po natin ng DTI, tapos syempre hindi na po kasi dito pumapasok yung equivalent ng CHED. Kasi nasa ano po talaga to yung skills based work. And doon sa kanila, pag sinabi mong meron kang certification, ina-acknowledge. Kinikilala. Yun po yung ngayong pinupush, yes, na kailangan kilalanin. Kasi kahit naman po sa normal education ngayon, nagiging critical na rin yung micro-credential. Kasi ang intelligence naman, may spatial intelligence. Hindi lang naman hindi lang naman mental eh. Opo. Diba? And yung iba nga po palang gig worker, coaches. Yun, isa pa yun. Diba? Pero yun nga, paano natin i-regulate? Tsaka pangalawa, halimbawa, coaches. Siyempre, mag-i-invade yan sa bahay, di ba? Ang ititrain usually, so dapat meron talagang regulatory agency to make sure na itong papasok, hindi akyat bahay. Opo, tama po. Diba? Actually, yung isa nga pong napag-uusapan sa Malaysia ngayon, yung lumabas kasi meron po kaming pag-aaral na ginawa sa Malaysia na kino-consider ng kontrata ang usapan lang. Kasi di ba halimbawa kung ako magpapa-makeup ako, pupunta yung makeup artist sa bahay, iko-contract ko siya whether sa Instagram o Facebook, di ba? Pero wala naman siyang pinirmahan, tapos pupunta siya doon, tapos pagpunta niya, saka ko siya babayaran. Kaya pag ganun daw po, yun yung isang inaaral ngayon na that's a valid contract. Paano pag hindi mo sinipot? Paano kapag sabi mo, correct. ayaw kita bayaran, hindi ko gusto, di ba? Yun po yung isang tinitingnan ngayon. Although sa Grab, sa ride hailing, kasama na yan sa mga ngayon tinitingnan ng LTFRB. Opo, kasama. Pero sa ibang aspeto nga, sabi nyo, kinakailangan natin. Masaya bang nagtatrabaho sa gig? Opo, actually ang lumabas sa study namin, 83% po sa kanila ay highly satisfied sa gig work. Kasi wala silang boss. Wala po. Actually, yung sinasabi na ang tatlo po talagang pinakamataas na dahilan kaya ka nagigig work, ability to earn extra income. Kasi yung iba, kahit sapat naman daw ang kita, gusto nila kasi mas madali sila makabili ng kotse, ng bahay. Doon nila ngayon ginagamit po ang gig work. Yung pangalawa, flexibility daw na mapili nila anong oras sila magtatrabaho. Pangatlo, flexibility kung saan sila magtatrabaho. Mga Pilipino nga, kahit professional na nanggaling sa Pilipinas, pagdating sa ibang bansa, nagtrabaho doon as professional pa rin. Alam mo ninyo, sideline, maglinis ng bahay. Ay kasi naman doon, sabi ko, hindi ba kayo nahihirapan dyan pagka naglilinis kayo na nagme-maintain ka ng paglinis ng bahay? Ay hindi, nakakapag-employ kami. So ang naglilinis actually, yung in-employ nilang tatlo. Di ba? Yun at saka doon naman kasi, maganda na yung mga equipment na ginagamit nila, yung mga cleaning facilities nila. No? So sa kanila doon, hindi mo tinitingnan yun as a blue-collar job. Ang tingin nila doon talagang para bang income-generating business. Yes, opo. Dito ba sa Pilipinas may gano'n na rin? Yung sa atin po kasi, at least sa study namin, hindi pa po talaga namin nakita yun. Pero I'm sure meron pong mga ganyan. Ayan, masukin natin dyan sa Toronto. Marami kaming kakilala na ganun yung negosyo nila. Pangmatagalan, anong tingin ng mga gig workers sa ganitong klaseng Actually, sector? Yung 59% po dun sa na-survey namin, naniniwala sila na pwedeng maging long-term career path. Pwede talaga. Pwede talaga. Actually, yung iba po, pag tiningnan nyo, diba, meron pala dati virtual agents after yun, nagtatayo na sila na sarili nilang agency na nag-hire ng virtual agents. Pwede pong nangyayari yun. So, yun pa yung talagang, sabi nyo nga, nag-start ka as an agent, gig worker, ngayon business owner ka na. Kaya yun po yung kailangan nating sinasabi na ano ba talaga ang kinoconsider natin na gig work. Kasi syempre, kapag owner ka na ng ahensya, hindi ka naman pwedeng, pero gig work ang sinusuportahan mo, tatawagin ka ba nating nasa gig work o tatawagin ka nating entrepreneur? Okay, Ma'am Christine. Ano ngayon ang gustuhin ninyong iparating sa ating mga kababayan? Kasi madaling araw po, hindi pa ako dumating sa studio, nandito na si Ma'am Christine. Ano ba yun? Orientasyon ba yun nasa gig work? Kasi kami sa broadcast, kinakailangan mga 30 minutes before airtime, nasa opisina ka eh. So, yun ba yung klase ng mindset na meron din ang mga gig workers natin? Actually, ang mindset kasi talaga ng gig workers natin, di ba po? Unang-una talaga nandun yung kanilang sipag. Okay. Kasi dinadagdag mo pa nga to sa ginagawa mo. Pero dahil may goal ka talaga in mind, whether para sa sarili mo o para sa pamilya mo. So, ang kailangan lang namin iparating dito, magiging viable section po kasi ng economy talaga
ang gig work. In fact, ang prediction po ng World Bank for developing countries, they can even contribute up to 12% po ng ating GDP. So ngayon, paano natin i-ensure na ang ating mga gig workers ay protektado? Na parang katulad ng meron po tayong sa mga part-time at full-time workers. Kaya po yung sinasabi namin na lumalabas sa pag-aaral na gusto nila 3 bagay: ensure fair and transparent pay, improve their social protections, at pangatlo, suportahan ang kanilang upskilling. Pero pag ginawa po yun, ito ang unique sa gig work, hindi daw po dapat mawala ang kanilang flexibility at ang kanilang autonomy. Okay. Sabi nyo nga global ang Ipsos, ano ha? Baka naman meron tayong best practices doon, meron tayong framework na pwede nang gayahin. Kinakailangan ba talaga natin ng batas? Alam mo dito sa Pilipinas, pagka isinabatas mo, dumadagdag doon sa dumadagdag lang sa anong tawag dito, sa layer ng magiging problema later on. Actually, ang lumalabas po, no? So, I think may ilan pa lang pong countries, less than 20, yung nagre-recognize talaga as gig workers. Okay. Kaya naglalagay nga po sila doon ng sarili na nilang regulations at frameworks. Sana nga po tayo na yung isa sa mga susunod doon. Ang alam ko pong kasama sa ASEAN, nandun na po ang Singapore at Malaysia. Okay. The rest, iba na nasa Western countries na po sila. So yun po, ang sinasabi lang namin, kahit anong polisiya, intervention na gusto mong gawin, intindihin nyo siya from the POV po ng gig workers para naman mainam at may impact sa kanila ang gagawin natin. Ayan. Ako naniniwala kasi, yung inyo pong employability is always relative to your competency. Yes. So, sa gig po kasi, kinakailangan yung skills mo. Kanya-kanyang enhancement to, ano ha? Opo. Oo. So, kung gusto mong mas tumaas yung income mo through gig work, opo, sipag, kakayahan, at higit sa lahat, yung pagpupursige, dapat nandun yun. Ano, ha? So, saan kayo pwede matawagan? May mga organisasyon ba kayong kalink na ngayon nakikipag-tie up sa inyo? Anong ginagawa ninyo? Okay. Kung gusto niyo po kaming kontakin, meron po kaming website. Actually, yung full study po namin, kung gusto niyo ring aralin, nakapost po siya sa ipsos.com.ph po. Can companies join you? Yes naman po. Opo. Oo, para ma-develop din. Halimbawa, nasa manufacturing sila, gusto nilang mag-level up yung kanilang mga manggagawa. Pag ganun po kasi hindi naman kami yung magte-train, sir. Kami lang talaga yung nag-aaral ng mga issues. Opo. Anyway, thank you ha, Ma'am Christine, for joining us this morning. Si Miss Christine Dugay ay principal po ng Ipsos Strategy 3, isa po sa mga units ng Ipsos na nakakalat sa iba't ibang panig ng Kapulaan. Maraming salamat po. Maraming salamat rin Thank po. you for joining us. Magandang umaga. 42 na makalipas ang alas 5 ng umaga. Maganda umaga, Pilipinas! Ay, Ma'am Annabel Arcilia, dyan po sa France. Ingat ho kayo, ha? Baka pabalik ho kayo ng Pilipinas. Doon sa mga kababayan natin dyan, huwag nang magpasalubong ng imported na tsokolate. Meron po tayong tangerine chocolate. Ang tangerine chocolate ay produkto ng mga magniniyog, ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material ng kakao galing Davao. Hinakot po yan, itinanim sa ilalim po ng mga nyugan dyan po sa lalawigan ng Quezon. Kaya ngayon nagpuproduce na sila ng dekalidad na kakao beans, pinaprocess para maging tangerine chocolate. Available sa 0919-095-5935. May mahigit 10 variants yan ha, ng mga raw material galing din po sa ani ng mga magsasaka. I-check po ninyo sa tangerinechocolate.ph. Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat tangkilik natin ng tangerine chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine chocolate 100% gawang lokal, but taste and looks global. Tinulungan po ito ng DTI at ng DOST. Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, tangkilikin natin ang gawang atin, tangkilikin natin ang tangerine chocolate. 5 miyembro ng sindikatong sangkot sa pagnanakaw ng motorsiklo sa Quezon City nalansad ng Quezon City Police District. Detalye na balita mula kay Bal Gonzalez sa RH5. Bal, good morning. Good morning, Kuya Angel. Isa-isang nasukol sa ikinasang operasyon ng QCPD Station 4 sa Novaliches ang 5 kataong miyembro ng Albia Criminal Gang na responsable sa nakawan ng motorsiklo sa Quezon City. Ayon kay QCPD Acting District Director Police Colonel Randy Glenn Silvio, ang mga suspect ay naaresto sa isang pre-dawn operation sa ilalim ng Tulyahan Bridge sa Barangay Gulod, Novaliches. Sabi ni Colonel Silvio, isinagawa
ang hot pursuit operation matapos matanggap ang impormasyon ng pagnanakaw ng grupo sa isang nakaparadang motorsiklo sa number 2 Mayoni Street, Amparo Subdivision, Barangay Nagkaisang Nayon noong Martes, December 9. Nakilala ng complainant ang isa sa mga kawatan. Kaya't nang magsumbong ang may-ari ay agad na naglunsad ng pursuit operation ng QCPD. Bukod sa nabawing target na nakaw na sasakyan, nakasamsampang pulisya ng ilang karnap na motorsiklo at iba't ibang mga motorcycle accessories. Kabilang sa mga nasukol ay kinilalang sina alias Ronald, 35 anyos, Michael, 46, Prince Ryan, 31, Wilmore, 47, at isang alias Eric na pawang mga residente ng Barangay Gulod, Novaliches. Nahaharapang mga suspect sa kasong paglabag sa Republic Act 10883 o karnaping at anti-fencing law. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipinas. Maraming salamat, Mal. Samantala, Philippine Air Force pinasanayaan ang una nitong 2-in-1 full motion flight simulator. Detalye ng balita mula kay Edniel Parosa, RH52. Edniel, good morning. Kuya Angel, biningigan na ng hukbong pangimpapawid ng bansa ang una nitong 2-in-1 full motion flight simulator na inasahang hahasa pa sa kakayahan ng mga airman na ang sinatahang lakas ng Pilipinas. Nangunahan ni Philippine Air Force Commanding General, Lieutenant General Arthur Cordura, itong pagpapasinayas training facility na matapagpuan sa Lapu-Lapu Air Base sa Cebu. Gawa ng kumpanya sa Romania sa bisa ng Horizon 1 ng AFP Modernization Program, tampok sa simulator ang interchangeable cockpit para sa Black Hawk at Bell helicopters. Ininstall ito noong Agosto at tuluyang pumasa sa final technical inspection itong Nobyembre. Magagamit ang simulator para sa realistic na pagsasanay ng mga piloto nang hindi na gumagamit pa ng aktual na air asset. Bagay natipid sa maintenance. Ngayong taon lamang, nasadlak sa dalawang major accident ang mga sasakyan ng Air Force. Una yung F-850 Crusher Bukidnon at ang pagmuntak ng Super Yuri helicopter sa Agusan del Sur. Ito sa Edniel Parosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Salamat, Edniel. Samantala, yung mga Diskaya pumalag daw sa pag-uugnay sa kanila sa mga Duterte. Detalye na balita mula kay Giselle Ricoport, RH15. Giselle, good morning. Good morning, Kuya Angel. Kinumpirma ng kampo ng mga Diskaya na naka-freeze na yung lahat ng kanilang mga asset. Sabi sa DZRH ni Atty. Cornelio Samaniego Detaid, kabilang dito yung mga bank account at property ng Diskaya Kopol. Kasabay nito ay diniin ng abogado na pinupunteriya ngayon ng mag-asawa dahil sa malalaking pangalan na ibinunyag nilang sabit sa anomalya sa flood control. Pilitan niyang inuugnay ang mga ito sa Davao samantalang wala umano silang mga flood control project sa ilalim ng Duterte administration. Sabi pa ni Samaniego, pawang mga proyekto lamang sa Tulay at Gusali na mabilis namang mabeberipika sa Department of Public Works and Highways. Idiniin ng abogado na politika lamang ang ikinasong malversation ng Ombudsman laban kay Sara Diskaya kaugnay ng 76.5 milyong piso na di umano'y ghost flood control project sa Davao Occidental. Nang tanungin kung totoo bang iniipit ang mga Diskaya dahil ayaw idawit ang mga Duterte, doon na rin daw ito pupunta, sabi ni Samaniego, pero hindi lang makitaan ng proyekto ang mag-asawa na mauugnay sa mga Dutertes. Ito si Giselle Ricoport para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle. Ano nangyari? Hindi pa lang. Yun, ulitin natin. Maganda umaga, Pilipinas! 6 na minuto na lamang bago mag-isa sa umaga. Oy, baka nananakit na po inyong mga kasukasuan, nagkakarinkle, sumihina na ba inyong mga kalamnan? Epekto daw po yan ng ating pagtanda. Ipinakikilala po ang Ultaflex, isang health drink mula po sa malumikha ng Ultabio backed by Japanese technology. Ang Ultaflex ay may HCG complex, yung hydrolyzed marine collagen para sa skin at joints, HMB, pampalakas ng muscles, glucosa green para sa ginhawa ng kasukasuan. Available in coffee with stevia at powdered drink mix. Kayang bawiin ang galaw, sigla at ganda kahit nagkakaedad na with proper diet and exercise. Hanapin po ang Ultaflex sa Shopee, Lazada at ultabio.shop. Ang Ultaflex po hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. If symptoms persist, consult your doctor. Pero doon ho sa mga merong gout talaga, ano ha? Maniwala ho kayo. Efficient ang Ultaflex. Maganda umaga, Pilipinas! 5:55. Palmones, magandang umaga, Pilipinas! Tatlong minuto pa bago mag-isa sa umaga.
Binabalaan ng Malacanang ang mga umuugong na balitang sisibakin sa pwesto, sina Education Secretary Sani Angara at DICT Secretary Henry Aguda. Ayon kay Palace Press Officer Clay Castro, katunayan, kasama pa yung dalawang kalihim sa ginawang Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC meeting nitong Martes. Sinabi ni Castro, nagbigay din ng mga ito ng kanilang mga proyekto sa naging pulong kasama ang Pangulong Bongbong Marcos. Pagbibigay din ni Attorney Clay, kontento ang Pangulong BBM sa trabaho ng mga miyembro ng gabinete, lalo na sa harap ng sunod-sunod na kalamidad. Kahapon lamang po ay kasama namin sila sa LEDAC meeting at nagbigay din po sila ng kanilang mga proyekto sa private meeting with the President. So, we denied. Iginit naman ng Pangulong Bongbong Marcos na masyado nang naabuso ang politika sa Pilipinas. Ayon kay Palace Press Officer Clay Castro, ito nagtulak sa Pangulo para apurahin ng Kongreso na ipasa na ang panukalang anti-political dynasty. Iginit ni Castro, batid ng Pangulong BBM ang mga pagbabago sa political landscape sa bansa na inabuso na ng ilang politiko. Para sa Pangulo, dapat ay may kalayaan ng taong bayan na mamili ng nais nilang iboto nang naaayon sa merito at hindi sa pangalan o apelido. Public demands a fairer system. Ang nais ng Pangulo, mas lumakas ang kapangyarihan ng taong bayan at hindi ng iilang pang abusong politiko. Nais ng Pangulo na ang taong bayan ay makapamili ng liderato ng naaayon sa merito at hindi sa apelido. Tiniyag naman ng palasyo na walang special treatment ang business tycoon na si Atong Ang. Ito ay matapos makitaan ng Department of Justice ng prima facie evidence. Ang kasong kidnapping with homicide ay sinampa laban kay Ang dahil sa mga missing sa bungero. Ayon kay Palace Press Officer Clay Castro, nais din ng Pangulo na maisampa ang kaso batay sa malinaw at matibay na ebidensya dahil kawawa naman ang mga inosenteng individual. On the part of the DOJ, meron po silang resolution mismo. Resolution nagpapakita ng prima facie evidence na merong reasonable certainty of conviction. So, nasa kamay na po ito ng korte. So, special treatment from the court? We cannot say that. We cannot speculate on that. Yan po ang kabuuan ng ating mga balita ngayong araw na ito ng Huwebes. Magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Angel po, si Angela Palamones, nag-iiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat sa inyo lang sawang pagsubaybay, pakikinig at pagtitiwala. Ang ating quote of the day ngayong araw na ito ay mula po sa American pastor na si Chip Ingram. Ang sabi niya po, joy isn't something you wait for when life gets better. It's something you choose, even when it hurts. ACS Balita at ang 2x2 susunod na sa ilang saglit. Oras sa buong kapuluan, ACS na umaga. Magandang umaga, Pilipinas!